Purihin po ang Panginoon mga kapatid at nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa pribilehiyong ito na ibinigay sa akin ng Panginoon upang maibahagi ko ang kanyang salita sa pamamagitan ng simpleng video na ito. At maligayang Pasko po sa ating lahat. At ang title po ng aking ibabahagi sa mga oras na ito mga kapatid ay ang mga regalo ng mga Magi, isang aral sa pagsamba. Ang teksto po ay matatagpuan dito po sa Matthew chapter 2 verse 9 to 11. Sabi po niya dito, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang mga bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insinso at mira. Ito po yung salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito na aking ibabahagi ang iyong mga salita, O Diyos. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Anoint me, empower me, O God. At lahat ng aking sasabihin, Panginoon, maging encouragement, maging pagpapala, O Diyos, sa mga makakapakinig nito, Panginoon. Lord, tunay na napakabuti mo sa aming mga buhay. Kliniklim ko, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon. At I give you all the glory, the praise, and honor. Ito pong ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. And amen. So, ito pong bilang paghahanda po ng eksena, ito pong ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at isang bituin ang lumitaw sa langit. Nakita ng mga Magi mula sa silangan ang bituin at sinundan ito upang matagpuan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Pagbibigyan po natin ng mga kapatid itong pangunahing pansin, ang kwento ng mga Magi ay hindi lang tungkol sa mga regalong kanilang dala, kundi tungkol sa kanilang pagsamba at kung paano nila tinugon si Jesus. Ngayon, tututok po tayo sa tatlong regalo. Ito po yung ginto, insenso at mira. At ang malalim na kahulugan nito para sa atin. Punta po tayo sa ang paglalakbay ng mga Magi. Ito pong mga Magi na sinasabi natin mga kapatid, sila po yung mga matatalinong tao. Matatalinong tao po itong mga Magi o yung mga pantas. Naglakbay ang mga Magi ng matagal, sinundan nila ang bituin. Hindi ito madali, nangangailangan ito ng pagsusumikap, pasensya at pananampalataya. Tulad po ng mga Magi, tayo rin ay nasa isang paglalakbay upang matutunan kung sino si Jesus at kung paano niya nais na gabayan ang ating buhay. Ang paghahanap kay Jesus, hindi naghintay ang mga Magi na dumating si Jesus sa kanila. Aktibo nilang hinanap siya. So, inanyayahan tayo ng Diyos na hanapin siya mga kapatid. At lumapit po tayo sa Kanya. At tutugon po siya sa atin. Amen. At di ba sabi sa Matthew 7:7 na hingin ninyo at ibibigay sa inyo, maghanap kayo at kayo'y makakatagpo. Dito po sa ang pagsamba ng mga Magi, pagsamba sa pamamagitan ng aksyon. Nang matagpuan ng mga Magi si Jesus, hindi lang nila siya tiningnan, kundi sinamba nila si Jesus. Kaya ang pagsamba ay hindi lamang isang awit o panalangin, ito ay isang pamumuhay. Ito ay ang paggalang kay Jesus sa ating mga aksyon, puso at buhay. Sa Romans chapter 12 verse 1 sabi niya na kaya nga mga kapatid ako'y nananawagan sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatwirang pagsamba. Pangalawa po ay yung pagsamba ng may pagpapakumbaba.
Ang mga Magi ito po sila po ay mga matatalinong tao. Ngunit sila ay bagamat sila po ay matatalino, sila po ay nagpakumbaba sa harap ng isang sanggol. Ang tunay, alam niyo po mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagkilala na si Jesus ang hari, hindi po tayo. Amen. Tayo ay lumalapit kay Jesus hindi nang may kayabangan o sariling lakas, kundi nang may pagpapakumbaba at pagsuko. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at kayo'y itataas niya. Punta naman po tayo sa mga regalo, mga kapatid. Unang-una po yung ginto. Ginto ang regalo para sa hari. Ang ginto ay ang pinakamahalagang regalo, isang simbolo ng pagiging hari at kapangyarihan. Ang mga Magi ay kinilala na si Jesus ay hindi lamang isang sanggol, kundi ang hari ng mga hari. Sa ating mga buhay, mga kapatid, tinatawag tayong ibigay kay Jesus ang pinakamahalaga sa atin. Ano po yung mga pinakamahalaga sa atin? Ang ating mga oras, ang ating mga yaman, at ang mga puso natin, ang ating mga buhay. Kaya po sa Matthew chapter 6 verse 33 na, ngunit magsikap kayo una sa lahat para sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ang susi po ng pagpapala ng ating Panginoon, the key of blessing, ay yun pong unahin po natin siya sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Purihin po ang Diyos. At pangalawa po, na regalo yung pong insenso. Ang regalo para sa pagsamba. Ang insenso po ay isang uri ng pabango, isang uri ng perfume na ginagamit sa pagsamba. Isang simbolo ng panalangin at kabanalan. Ang regalo ng mga Magi ng insenso ay isang pagkilala na si Jesus ay hindi lamang hari kundi Diyos din. Tulad ng insenso na umaabot sa langit, ang ating mga panalangin at pagsamba ay dapat na umaabot sa Diyos. Sabi sa Revelation chapter 5 verse 8 na, bawat isa sa kanila ay may alpa at may hawak na mga gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Pangatlo pong regalo, ito po yung mira. Ang regalo para sa pagpapakasakit. Ang mira po ay ginagamit sa libing o pag-iimbalsamo. Isa po itong simbolo ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Ang regalo ng mga Magi ng mira ay tumutukoy sa layunin ni Jesus, mamamatay para sa ating mga kasalanan. Kapag binibigay po natin ang ating buhay kay Jesus, tinatawag din tayo upang sundan siya kahit sa mga pagdurusa at paghihirap. Sa Lucas chapter 9 verse 23, kung may nagnanais na maging alagad ko, kailangang iwaksi niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Amen. Pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap po natin siya bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay, hindi po ibig sabihin na exempted, libre na tayo sa pagsubok ng buhay, libre na tayo sa mga pagsubok sa mundong ito. Pero alam niyo mga kapatid, kahit na gaano man kabigat ang ating mga problema, pag pinasan natin ang ating mga krus araw-araw na kasama natin ang ating Panginoon, magaan lang yan. Kasi ang kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga na ng Panginoon na for my yoke is easy and my burden is light. Di ba? Kaya ano po yung mga aral para sa ating panahon ngayon? Yung mga aral para sa ating panahon ngayon. Unang-una po mga kapatid, kailangan sambahin natin si Jesus bilang hari. Tulad ng mga Magi o yung mga matatalinong tao na inaanyayahan tayong kilalanin si Jesus bilang hari. Nangangahulugan ito na ibinibigay natin sa Kanya ang kapangyarihan sa ating mga buhay. At pangalawa, ihandog po natin ang ating mga regalo. Ang mga Magi ay nagdala ng kanilang pinakamahalagang mga regalo. Ano ang maihandog po natin kay Jesus ngayon? Yung mga mga regalo natin sa ating Panginoong Hesus ngayon, mga kapatid.
Siyempre, ang ating mga oras, di ba? Ang ating mga oras, ang ating mga talento. Ano ba yung mga talento natin? Alam ko ng bawat isa sa atin, marami pong talento yan. Ang ating mga yaman, ibigay po natin ang ating yaman para sa ating Panginoon. Amen? At kailangan po na karapat-dapat na si Jesus sa pinakamabuti na meron po tayo. Hindi lamang yung mga tira-tira, di ba? Hindi lang yung mga tira-tira. Ibigay natin yung para po sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung the best para sa Panginoon. Amen? At pangatlo po, isang paglalakbay ng pananampalataya at pagsamba. Tulad po ng mga Magi na naglakbay upang hanapin si Jesus, tayo rin po ay tinatawag upang patuloy na hanapin siya, patuloy natin siyang sundan at sambahin natin siya ng tapat at may katotohanan. Kaya po paanyaya po sa pagsamba kay Jesus. Inaanyayahan po tayo ng kwento ng mga Magi na magmumuni-muni kung paano natin sinasamba si Jesus sa ating mga buhay. Tayo ba, mga kapatid, tulad ng mga Magi ay magbibigay ng ating pinakamahusay kay Jesus at kikilalanin siya bilang Hari, Diyos at Tagapagligtas? Ihandog po natin ang ating mga puso, mga buhay, at ang ating mga talento kay Jesus ngayong Pasko at sa lahat ng panahon. Amen? Hindi lang po sana ngayong Pasko natin ihandog ang ating mga puso, ang ating mga buhay, ang ating mga talento, kundi sa lahat po ng panahon. Amen? Kaya po mga kapatid, na napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay at alam niyo po, at napatunayan ko po ang Panginoon sa aking buhay. Tunay po na napakabuti niya. Amen. Pag tayo po ay ibinibigay po natin ang the best para sa Panginoon, ibibigay din po niya yung the best para sa atin. Amen. Sino ba yung makakapigil sa Panginoon kung gugustuhin niyang palanguyin tayo sa maraming pagpapala? Amen. Siya yung, alam niyo po, siya po yung, ang ating Panginoong Hesus, siya po yung maging role model natin pagdating po sa pagbibigay. Amen? Kaya ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Sa John chapter 3, sa John 3:16, sabi niya na gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, mayroon pong may tatlo pong aral sa John 3:16 na makikita po natin doon na number 1 po, God is the greatest lover. Pangatlo po, God is the greatest giver. Pangatlo po ay God has the greatest promise. Ang Diyos po ay siya po yung dakilang mangingibig, pinakadakilang mangingibig. Pangalawa po, siya po yung pinakadakilang tagapagbigay. At pangatlo po, siya yung may pinakadakilang promise, pangako po sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya dito po, pag meron po si Jesus sa ating mga buhay, hindi lang po niya tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan, kundi maging dito sa lupa, pwede niya tayong pagpalain. Ibigay po niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya alam niyo po si Jesus po, siya po yung tinapay ng buhay. Siya po yung tinapay ng buhay na siyang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Andyan na lahat-lahat mga kapatid. Si Jesus, pag ganyan sa'yo si Jesus, talagang kompleto ka na, wala ka nang hahanapin pa. Amen? Sa Book of John, pagbabasahin natin mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon, the 7 I am statements ng ating Panginoon doon, na sinabi niya na siya yung tinapay ng buhay. Sinabi niya siya yung ako ang pagkabuhay at muling pagkabuhay. Sabi niya ng Panginoon,
the light of the world, sabi ng Panginoon. Sabi niya pa na I am the true vine. Sabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Hesus, siya po yung sentro ng ating buhay. Siya po yung, gawin po natin yung sentro siya ng ating mga buhay kasi po siya po yung sentro ng Kristyanismo. Amen? Kaya po, ngayong Pasko po mga kapatid, lagi po nating tatandaan na gawin po nating head ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sa ating pamilya, siya po yung maging star ng ating pamilya. Siya po yung maging star, siya po yung maging star ng ating church. At purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. At ito po yung aking maisishare sa inyo na salita ng Panginoon sa Christmas na ito. At dalangin ko rin po sa Panginoon na in God's perfect time, tayo po ay magkikita muli at bibigyan niya kami ng favor upang makauwi muli at tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoong Hesus. Amen. So, tayo pong lahat ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At habang inatay po natin siya ay ibigay po natin yung ating the best na paglilingkod para sa Kanya. So to God be the glory at tayo pong lahat ay manalangin. At dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na aking naibahagi ang iyong mga salita Panginoon. Tunay na napakabuti mo, napakadakila mo. Ikaw pong siyang magpala, mag-ingat sa aking mga kapatiran, sa lahat ng mga kapatiran sa Maybubon Christian Center. Ikaw pong siyang magbigay sa kanila ng kalakasan, nilay mo sila sa anumang karamdaman. At Panginoon, ikaw pong siyang patuloy na, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magbigay, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, O Diyos. Lord, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Itong aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.